the past 2 days, for the past 2 days, medyo viral yung pusit video ni Sara Duterte. Dito nakita natin yung yung pagiging niya, Bratinela. Oo. Nakita natin yung pagiging niya. Actually, ang hirap lagyan ng words yung mga sinabi niya. Yung mga pinagagawa niya, parang ang hirap eh. Kasi it's really interesting to say the least. Pero may nag-post nito. Hindi ko alam how true this is. Hindi ko alam kung gaano katotoo to. Pero may nag-post. Kahit po ako ay may master sa psychology and guidance and counseling. Hindi po kasi practice sa mundo po ng psychology ang pagda-diagnose, self-diagnose. Hindi ho gawain yan. So, I think this is just an opinion ng isa sa ng isang tao. No? So, tingnan natin ano ba yung pinost. Ito kasi. Pasalamat sa ating mga kaibigan sa Sendwave. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Gumawa po kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo. Pwede na kayo magpadala sa GCash, sa Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code sa inyong pong unang padala ay meron kayong makukuhang $20 free credit. Galing po, ito pala. Yan, galing po yan sa Sendwave. Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Nakafollow ko dito kay Philippines Defense Forces Forum. And nalampasan ko to, hindi ko to nakita kanina. May nag-send lang sa akin. Sabi, Coach, ano man sabi mo dito? Sabi ko, ay, what? What? Ano yan? Anyway, sabi, a military clinical psychologist suggests that SWO, what's SWO? Sarah with an H? Without an H. Sarah without an H. Si SWO's recent outbursts may go beyond typical temper tantrums often associated with a prima donna complex. So, hindi lang daw to yung, yung ordinaryong temper tantrum. Hindi lang daw yung... Ako hindi ko alam. Kasi, again, hindi ko gawain yung nag-diagnose ng ibang tao. Lalo na yung ganito, yung wala naman akong tool to diagnose. Ang hirap kaya mag-diagnose ng mental health disorder. But, kung medyo trained ka, diba, tulad ng mga psychiatrists, clinical psychologists, mayroong makikita kang mga symptoms, no? Ma-obserbahan mo yung mga sintomas. So, ito rin yung sinabi ng psychologist. The psychologist observes symptoms that could indicate underlying personality disorders, particularly narcissistic personality disorder, NPD, intermittent explosive disorder, IED, or antisocial personality disorder, or ASPD, or a combination of these conditions. So ayun na nga, again mga kotsero, I'm not in the business of diagnosing people dito sa mga ganitong klaseng cases. So, sino ba ako para mag-diagnose, di ba? But mga kotsero, ang alam ko for sure, etong mga disorders na yan, magkakapatid yan. Oo. Ano yan comorbidities ang tawag dyan. Comorbidities. Magkakapatid yan. Ibig sabihin, kapag meron kang narcissistic personality disorder, malamang sa malamang, ay meron ka ring intermittent explosive disorder or antisocial personality disorder. Pwedeng fusion. Parang ganun. Parang pwedeng fusion. We don't call it fusion, pero it's called comorbidities. Magkakasama siya. Naghahalo-halo. Ngayon, mga kotsero, usually, kaya lang naman, kaya, di ba, yung mga narcissistic personality disorder, yan yung mga masyadong mataas ang tingin sa sarili. Oo.
Tapos nagbi-build sila ng mundo kung saan dapat sila yung pinakamahusay, sa utak nila sila yung pinakamagaling, etc., etc. So, kapag na-challenge yung idea, at least the idea, that they have formed in their minds, nagre-respond sila through intermittent explosive disorder. Yon. Bigla-biglang sumasabog, bigla-biglang nagagalit, bigla-biglang ganun, explosive. Kaya nga explosive eh. Nag-aamok, ganun. Nag-aamok, nagwawala, nagtatantrums, etc., etc. Or antisocial personality disorder. So, yun naman kung yung explosive is outward, papapunta sa labas, yung antisocial personality disorder, papunta naman sa loob. Ito yung hindi ka na namamansin, nagtatago ka, hindi ka mamamansin, silent treatment, etc., etc. Pero again, mga kochero, magkakapatid yan. Hindi yan, what do you call this? It's not mutually exclusive. It's called nga comorbidities. I cannot say kasi hindi naman ako qualified eh. Hindi ako qualified para mag-diagnose. Oo. Kahit na pinag-aralan ko siya nung nagma-masters ako. Pero hindi ako qualified. But what I can say, eto lang masasabi ko, as an observation nung hearing. Observation ng hearing. Mukhang hindi ko sasabihin meron siya. But unusual. Yun na lang sasabihin ko. Unusual yung kanyang response. Yung kung paano siya sumagot, kung paano siya makitungo sa mga members of the Congress, kung paano siya hindi sumagot sa mga tanong. It may be indicative of something. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung ano. And again, hindi ako magda-diagnose kasi it's not my job. Hindi ko trabaho 'yan. And I'm not qualified to do it. Ang sasabihin ko lang, mga kochero, merong posibilidad. Meron. Pero I will not definitively say na meron. Just, it's a possibility. Like ako, pwedeng meron akong possibility of IED or ASPD or NPD. I don't know. We don't know. So, until she gets tested for all of these things, dun pa lang natin malalaman. Pero definitely, kasi ito naalala ko to eh. Naalala ko si Digong, umamin siya na may narcissistic personality disorder siya. Naalala ko yun. Nung panahon nung presidente siya. Naalala ko yun. Sinabi niya yun eh. Lantaran, sinabi niya. Lantaran eh. Hindi niya itinago. Oo. Hindi niya itinago. Sinabi niya na may narcissistic personality disorder daw siya. Diagnosed siya with NPD. Oo. At yun yung naging basis ng kanyang annulment. Ng kanyang psychological incapacity. Yun. Yun yung doon. Yun yung kwento niyan. It's really unusual eh. Napaka-unusual nung behavior niya nung hearing. Hindi normal. Yun lang ang masasabi ko. Is it genetic? I don't know. Merong dalawang theory dyan eh. It's either nature or nurture. Nature, ibig sabihin, isinilang ka na may ganong klaseng diferensya. Nurture, ibig sabihin, lumalaki ka sa isang environment at na nagdulot sa'yo ng ganong klaseng diferensya. We don't know. Kung if it's nature, then pwede nating maging basis yung sinabi ni Digonggong nung tatay.
Kung nature. Kung nurture naman, if you're growing up with a person, who has narcissistic personality disorder, pwede mong ma-acquire. Matututunan mo eh. Makikita mo sa kanya eh. At magbibehave ka ng ganun. Ngayon, mga kochero, the question is this. Can she be impeached because of that? Depends on, ako personal opinion ko lang to ha. It will depend on how, number one, how true this is. Oo. It will depend on how true ito. Kailangan ma-diagnose siya muna. Number one. Number two, and it will also depend on how this affects her mandate as a vice president. So marami ka pa ring what ifs eh. So can this be a ground for impeachment? Possible. If it is bad enough na hindi niya magawa yung kanyang mandato. Case in point, ito, i-defend ang kanyang budget. Ito bang behavior niya na to ay dahil dito sa tatlong yan? Then, it could be a case for impeachment. Hindi niya na-defend yung budget niya eh. Hindi niya ma-defend yung budget niya para sa mga tao niya. So obviously, it affects how she performs her duty as a Vice President of the Philippines. Definitely. May effect. Imagine, hindi niya naisip yung mga empleyado sa ilalim ng Office of the Vice President. Diba? I'm not saying na meron siya nito ha. I'm just saying, if the possibility is there, this will make sense, yung kanyang behavior. At saka ang hirap i-sustain nun ha. Yung lahat ng tinanong sa'yo, ang isasagot mo ay forgo, blah, 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 blah. Diba? It will take a special kind of to be able to sustain a behavior like that. Ang hirap nun. Parang hindi niya iniisip yung mga tao sa paligid niya. Parang hindi niya iniisip yung magiging epekto ng gagawin niya. Yun lang ang pwede kong sabihin. Doon. But, alam niyo mga kotsero, ano ba kasi, if ever, hindi ko sinasabi na meron siyang ganyang diferensya. Hindi yan ang sinasabi ko. Mahirap malibel, guys. But hypothetically speaking, mga kotsero, kunyari lang. Kunyari, meron siyang ganito. Kunyari lang, ha? It will make sense yung kanyang behavior. Nitong nakaraan. Oo. Nitong nakaraang hearing. Bakit? Ano ba yung kanyang idea? Number one, siya ay very capable leader. Number one. Yun yung kanyang idea tungkol sa kanyang sarili. Number two, halimbawa lang ha. Ito yung iniisip niya. Siya ay fit to be a president. Ayan. Halimbawa lang naman. Kasi, di ba, may mga ganun siyang statement dati eh. Di ba, I'll give my spot to a senator, blah, blah, blah. May ganun siyang statement dati. Na siya na yung magiging presidente sa 2028. So, baka yun yung ideas or your beliefs. Beliefs formed in her head. Kung totoo to again, kung totoo to, I'm not saying it is, kung totoo lang. Challenge ngayon yan. Paano challenge? Challenge siya by means of yung notice of disallowance. Kumbaga, binasag nyo eh. Binasag nyo yung pananaw niya sa sarili niya na mahusay siyang leader. Binasag nyo yung paniniwala niya na maayos siyang vice president. Binasag nyo yung kanyang paniniwala na siya ay karapat-dapat maging presidente sa 2028. Basag eh. Basag guys eh. Durug.
Durog, parang parang China. I mean China, yung yung mga platong China. Porcelana. Oo, yung mga porcelain na plato. Durog na durog, walang tira. Dahil doon, na-trigger siya. Na-trigger siya. Kaya siya nag-behave ng ganun. Pero mga kotsero, mayroon kasing dahilan eh. Yung niya, yung notice of disallowance. Bakit siya dinisallow? Kasi mga kotsero, yung ginastos niya, dinisallow ang 73 million. Bakit? Non-submission of documents evidencing the success of information gathering and or surveillance activities to support the acknowledgement receipts for payments of rewards in cash, various goods, and medicines in the total amount of 69 million. At alam nyo pa yung anong weird? Confidential funds to. Ang pinang-reward mo sa information gathering ay goods at medicines? Ulitin ko yun. Ulitin ko yung tanong ha. Ulitin ko. Para lang mag-sink in sa ating lahat. Ito. Yan. Balikan natin to. Yan. Very important fact. Ang impinagbayad mo sa pagkuha mo ng impormasyon tungkol sa whatever information na binili mo, ang pinambayad mo ay hindi cash. Ang impinambayad mo ay in kind. Various goods at saka medicines. Bawal ho yun. It doesn't make sense. Sinong inutil ang papayag na, halimbawa ako ha, sinabi ko kung nasaan si Kibuloy. Alam ko kung nasaan si Kibuloy, sinabi ko, nandito si Kibuloy. Tapos sasabihin sa akin ng nung ng reward na 10 million, sabihin niya sa akin, uy, okay lang ba? 10 million in food? 10 million in groceries? Okay lang ba yun? Kung ako yun, parang, ma'am sir, parang ayoko po yata ng diba? Parang ganun eh. Nagbigay ako impormasyon. Andito si Kibuloy. Blah, 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 blah. Tapos na-verify. And tama. Tama yung impormasyon na binigay ko. Tapos ang i-reward sa akin, mga kotsero, ay, pwede bang gamot na lang ibigay namin sa'yo? pwede bang gamot na lang? Diba? Walang papayag ng ganun. Pinangakuan mo ko ng cash eh. Tapos ibabayad mo sa akin 24,930,000 worth of medicines. Bakit? Diba? 34,857,000 worth of various goods. Anong kalokohan yan? Diba? What the hell? And mga kotsero, napakalinaw po kasi ng nasa DBM COA joint circular tungkol sa confidential funds. Malinaw ho yan. Ang confidential funds, mga kotsero, ay gagamitin mo lamang to purchase information necessary for the formulation and implementation of programs, activities, and projects relevant to the national security and peace and order. Ano pa? Rental of transport vehicle related to confidential activities. Rental and incidental expenses related to the maintenance of safe houses. May safe houses ba ang OVP? Parang wala. Purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned. Meron bang ganyan si OVP? Ito na. Payment of rewards to informers, non-employee of concerned government agencies subject to the following conditions. Approval of the head of agency in the case of LGUs and NGAs, and approval of the chairman of the board in case of GOCCs. Supported with documents, okay, success, evidencing success. Ito ngayon ang problema, mga kotsero, hindi raw siya nag-submit nito, no letter B. Yan, wala raw siya sinubmit na ganyan.
and directly related to the conduct of specific confidential activities authorized agencies. So see? Uncover, prevent illegal activities that pose a clear and present danger to agency personnel or property or other facilities and resources under the agency protection, done in coordination with appropriate law enforcement agencies. Others that may be authorized by the GAA or other special laws. O see? So mga kotsero, hindi natin alam kung saan, bakit may medical expenses? Bakit may medical expenses, guys? Bakit may various goods? Diba? Bakit may various goods? Meron pa nga yan sa likod eh. Yan, no? Yan, no? Hindi lang yan. Mali din ang paggamit. Okay? Bakit? Nung 3.5 million. Kasi bumili siya ng payment for tables, chairs, desktop computers, and printers in the amount of 3.5 million to confidential fund, without specifying that they were intended for the confidential operation activities undertaken by the OVP. Eh hindi kasi siya pang confidential activities. Ginamit siya para doon sa satellite offices. Ayun. Yun ang naging problema dyan. So ngayon, yung pananaw ni Sara, kung totoong meron siyang tama. Yung kanyang pananaw na siya ay mahusay na leader, na siya ay unbeatable o what have you, o kailangan i-retain niya yung kanyang pride or self-esteem or ego, na-challenge. So ngayon, ang response niya is being explosive, number one, which she did, ginawa niya yun, no? Na nung binibira na niya si Frank Castro, nung binibira na niya si Stella Kimbo, yun. Nung binibira na niya lahat yung mga yun. Naging explosive na siya. Tapos nung bandang huli, naging anti-social na siya. Nag-shutdown siya eh. Nag-shut out siya ng mga tao eh. Di ba? Sagot na lang niya yung I forgo, blah, 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 blah. I forgo, blah, 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 blah. So, again, kung totoo, kung lang ha, again, hindi ko sinasabing totoo, pero kung totoo, it will make sense. It will make sense. Kung totoo rin yan, mga kotsero, nakakaawa siya. Kasi, this will not make her an effective leader at all. Totoo yan. Totoo yan. Hindi siya maging epektibo. Pero may paliwanag si Michael Powa tungkol dyan sa confidential funds na yan. At yung mga nangyari nakarang araw. Panoorin natin to. Kasi kahapon, ang dating niya kasi, iniiwasan niyang pag-usapan ito at ang dating din po sa mga nanonood na para bagang hindi niya kinikilala ang poder ng Kongreso na busisiin po itong isyong ito considering po na as we all know, Congress is the vanguard of the coffers of the people, so may poder sila. Paano po? Opo, well, number one po, hindi naman po sa hindi kinikilala dahil kaya nga po precisely nagsabi po ang ating Vice President na she will defer to the wisdom of Congress pagdating sa approval or disapproval ng kanyang budget. Pagdating naman po sa ating budget proposal, lahat naman po ng detalye nandun sa mga submissions ng OVP even before the budget hearing, and then nandun naman po sa ating mga presentation kung saan gagamitin. But yesterday, karamihan po ng mga tanong ay really on the confidential funds, Right. Which nabanggit din natin ng Vice President, nagsabi siya na hindi to sa kanyang pananaw, hindi na to germane doon sa topic ng 2025 budget proposal kasi unang-una sa 2024 pa lang po, wala na tayong confidential funds at sa 2025 wala man lang any proposal as to confidential funds. But again, mga kotsero, it doesn't matter kung walang kung hindi kayo nag-request Kung hindi sila nag-request, it doesn't matter kung hindi sila nag-request. Etong si OVP. What matters is, meron silang notice of disallowance At kailangan matukoy kung paano ginagamit ang pera ng bayan. Gaano ka-responsable ang Office of the Vice President sa paggamit ng pera ng bayan? Yun yung tinutukoy dyan Hindi naman kung ni-request nyo o hindi. It doesn't matter.
Oo, it's out of the question kung na-request o hindi ng Office of the Vice President yung confidential funds. Ang pinag-uusapan, paano kayo gumamit ng pera? Yung confidential funds nga, minisuse nyo eh. Paano pa yung hindi confidential? At usually, syempre, we do understand that we look at budget allocation and utilization. But the purpose of that is to compare it, no, and to see if it would be right to provide the same budget or even additional budget for that certain item. Pero sa pagkakataon na ito, wala naman kasi talagang 2024 at wala na ring proposal for 2025. But natanong niyo po, no, yung ating sinasabi na COA issues na nilalabas Okay, kahapon. yan na. Siguro po kailangan natin ring tandaan na meron po tayong 3 pending cases before the Supreme Court. It doesn't only involve the OVP, no, pati po OPA respondent dyan, DBM. And these are all pending. At as you know, pag pending ang isang kaso, no, meron tayong tinatawag, although technical siya, no, na sub judice rule, na hindi dapat pinag-uusapan because it may be prejudicial to the parties. Kumbaga, because nagkakaroon ng public discourse, naapektuhan, no, yung mga kaso. Maaaring magkaroon, malapit man o malayo, ng influensya doon sa magiging kalalabasan ng kaso. Pangalawa, yung ating pong COA is again, is still ongoing. So hindi pa po siya final at hindi po magandang mapag-usapan at nangyari nga ngayon, no, na nagkaroon ng ganyang usapin kahapon, ang nangyari is nagkakaroon ng public discourse tuloy doon sa isang bagay na meron pa naman pong karapatan ang OBP na mag-appeal, hindi lang sa Commission proper but even after Supreme Court yan. Sa Supreme Court. To yun. Pwede siya umapila hanggang Supreme Court. Doon sa notice of disallowance, pwede niya ilaban hanggang Supreme Court. Mga LGU nga, nilalaban niya hanggang Supreme Court. Yung mga empleyado ng LGU, nilalaban nila yan hanggang Supreme Court. O yung mga notice of disallowance. But anyway, para sa akin, alam niyo mga kotsero, I understand the value of sub judice rule. Naintindihan ko yan. But, I think, and this is just me, hindi ito jurisprudence, I think, although it is not self-executing, the constitutional provision on transparency, yung transparency sa paggamit ng pera ng bayan, parang mas mananaig yun sa isip ng ating mga justices ng Korte Suprema. I would think that. Oo. Hindi tayo pwede magtago sa doktrina ng sub judice. Lalo na kapag meron kang constitutional provision na ang pera ng bayan ay dapat dinidisclose sa taong bayan. Ang paggamit ng pera ng bayan ay dapat nalalaman ng bawat Pilipino kung paano ginagamit. So, I understand there's a need for sub judice. Walang problema dyan. Hindi ko kinokontra yan. Kasi nga, nagkakaroon ng pagkakataon na may impluwensyahan ng ating mga justices pagdating sa mga desisyon. But mga kotsero, this is not just an issue na, hindi lang ito issue ng simpleng civil issue. Hindi lang ito simpleng criminal issue. Maintindihan ko pa kung si Kibuloy yan eh. Pag nagsabi siya ng sub judice, wag na natin pag-usapan. Limbawa, sumuko na, tapos ongoing na yung trial, tapos sabihin niya, hindi ko kami magko-comment because we're covered by sub judice rule. Maintindihan ko yun kasi it's a criminal case. And it's a criminal case that is not constitutionally directed to be discussed in public. No, it's not. Pero pagdating sa accountability sa paggamit ng pera ng bayan, dapat siguro pasok yan sa freedom of information. Dapat siguro. Again, wala pa po ako nababasang jurisprudence tungkol sa ganyan. Siguro this is just one of those unique cases na wala pang landmark case. But again, tayo hong mga simpleng hampas lupa,
Tayo hong mga nagbabayad ng taxes. Dapat, malaman natin kung paano ginagamit ng mga opisyal ng ating bansa ang pera na pinaghihirapan natin. Kasi alam nyo, mga kakotsero, hindi ho ito simpleng amount eh. Buti nga ngayon, may create law eh. Medyo tinaasan na yung threshold pagdating sa income tax, sa withholding tax, di ba? Pero kapag pumasok yung withholding tax, mga kakotsero, that's how much? What, 32%? Imagine, 32% ang automatic na tinatanggal sa sahod mo. Ang take home mo is 70% na lang ng pinaghirapan mo ng 100%. Di ba? Isipin ho natin yun, mga kakotsero. Nagtrabaho ka ng buong puso, 100%. Buong puso, buong isip, buong katawan mo, o overtime ka pa? Overtime ka pa. Tapos, at the end of the month, ang makukuha mo lang ay 70% ng yung sinasahod. Bakit? Dahil sa withholding tax. Hindi lang yan. Yan yung sa empleyado. Sa mga negosyante rin, meron. At kahit hindi ka empleyado, let's say, bata ka pa lang at bumibili ka ng mga materyales mo sa school, nagbabayad ka ng VAT. Kumain ka sa Jollibee, 13 years old ka, gusto mo ng burger, magbabayad ka ng VAT. 12% na VAT. See? Everyone pays taxes. Everyone. From the richest to the poorest. We're all paying taxes. So at the very least, mga kotsero, at the very least, ito na yung pinakamaliit na bagay na pwedeng gawin ng mga politiko para sa Pilipinas. Sabihin nyo, maging totoo kayo kung saan nyo ginagamit ang perang pinaghirapan namin ng 100%. At ang nati-take home namin ay 70% na lang. Yun lang eh. Yun na yung that's the minuscule amount of respect any politician can give us, taxpayers. Tapos, babalagbagin ka ng ganun. Babalagbagin ka ng ganun. My goodness. Tinatanong mo kung paano ginastos yung confidential funds mo. Ang sasabihin mo, I defer to the knowledge. I forgo the defense of my budget and defer to the knowledge of the congressman, blah, blah, blah. What the F? So much disrespect. Alam niyo, mga kotsero, hindi lang niya dinisrespect yung mga kongresista. Ako wala akong problema kung binastos niya yung kongreso lang. Wala akong problema. Kaso binastos niya yung buong Pilipinas. Every hardworking taxpayer here in the Philippines. Yun yung binalahura niya. Yun yung binalagbag niya doon sa kongreso. Does she deserve impeachment? Probably. Probably. I don't think she is fit. Personally, I don't think she is fit anymore. To function sa position ng Vice President. Tapos, ito daw, buti nag-comment si Magnus, not include dun po sa mga pro-Sara, hehehe. Tapos, yung mga pro-Duterte, yung mga pro-Sara, tinan nyo mag-comment. Tinan, ito. Example. Happy. Ayan. Si Harry Roque. Si Malutikia. Sabi niya, happy siya. Binalagbag daw yung mga mga kongresista na may mga motibo, etc. Well, that's their opinion. Bahala sa opinion nila. But then again, mga kotsero, anong ending? Anong ending kay Sara Duterte? Nagka-budget ba siya? We don't know. Magkaka-budget ba siya? We don't know. Sabi ko nga, kaya sinabi ko kahapon yung mga pumupuri kay Sara Duterte dito sa ginawa niya to has the emotional maturity of a 5-year-old.
Seriously. They have the emotional maturity of a 5-year-old. You see this as something praiseworthy? Seriously? Ito yung nakikita niyong quality ng future president? What the F? What the F is wrong with their standards? Ano nangyayari sa inyo? Di ba? Di ko na natapos yung si Michael po. Tapusin natin. Bigyan ko lang kayo ng mabilis na example, Sir Ted. No? I don't also want to take up too much of your time. But ang AOM naman kasi regular yan, no? Sa government agencies. Nagkakaroon tayo ng AOM. Nagkakaroon yan ng initiatory step. May mga gusto ang kuha na linawin ng ahensya. At tayo ay nagbibigay ng explanation. Pagkatapos ng AOM, pwedeng magkaroon ng notice of suspension or notice of disallowance. At dyan po, hindi pa rin po final yan. Kailangan pa rin mag-explain at magbigay ng either supporting documents ang ahensya para mapatunayan na wala pong irregular. And in fact, sa DepEd, as you know, nabanggit na rin naman kahapon, nagkaroon din kami ng AOM, no? And then after the AOM, the COA, of course, thankfully found our explanations to be satisfactory. Kaya po nag-issue ng credit notice, which means na tinatanggap nila, no, yung ating explanation at itinaterminate na nila yung kanilang findings ukol dito. Opo, pero on the same fund. Opo, pero attorney, it is practice sa Kongreso na kapag po budget hearing, lahat po halos nga kumukuha ng kopya ng COA audit report sa iba't ibang government agencies para nga to confront the agency concerning ito pong mga sinasabing disallowance, bagamat hindi pa po ito final. Kasi nga ang punto po dito is that before ka humingi ng panibagong budget, tanungin ka muna namin saan ba napunta yung unang budget. In this case po, 2019 ang abiso po ng Committee on Appropriation. So, it follows na may karapatan, tama ho ba, may karapatan ng Kongreso na magtanong sila dito po sa Vice Presidente sa usapin na ito, bagamat may pending case po ito because again, ito po ang pulder ng Kongreso. Do you recognize that? Well, sir, yung what I can say is yung mga ang hirap ipagtanggol ni Sara, di ba? Well, ang hirap ipagtanggol ni Sara ngayon, mga kotsero. Sobra. Kahit sinong Duterte, sa totoo lang. Kasi, lalo nung sumabog lahat ng kapalpakan nila. Ang hirap nila pagtanggol ngayon. Report, yung mga kahit last year po, natanong din po ako nung DepEd pa po ako, ukol sa audit findings, no? But these are part and parcel of yung tinatawag nating annual report ng COA, which is actually published kasi. No? And but pagdating kasi dito sa bagay, lalong-lalo na sa confidential fund, hindi po siya na-publish pa, no? At that's the thing, it will never be published. Hindi mapapublish yung sa confidential funds because confidential unless i-declassify yan ng COA. At nung i-declassify yan nung mga pumirma doon sa COA DBM Circular 2015. Or kung sino mang agency ang responsable dyan. Pag na-declassify yan, o saan natin mapag-uusapan? It will never be published. Never. It will never be published. The details of the confidential funds will never be published. Parang pero parang sablay doon si Michael Powa. Sablay siya doon. Precisely because ongoing siya. In fact, Sir Ted, yung Supreme Court sa case ni Bellica versus Tan, no? Even held na and upheld yung rules ng COA. Even yung Supreme Court sa case ni Bellica versus Tan, no? Even held na and upheld yung rules ng COA that the notice of disallowance shall be limited, yung pagbibigay niyan ay shall be limited to the parties directly interested, no? Meaning yung ating auditor, yung ating auditee at yung official ng mga agencies concerned. Alam nyo ngayon, mga kotsero, itong nangyayari ngayon sa confidential funds kay Sara Duterte, lalo lang nitong pinapatunayan na kailangan talaga natin ng batas. As in, batas talaga tungkol sa confidential funds. There has to be a way kung saan this can be legally declassified at mapag-aralan ng taong bayan. Legally, hindi yung through memorandum circular lang.
Kasi weak yan eh, weak. Madaling paikutin yan. Memorandum circular lang yan eh. Pero kung there is a law that will really direct agencies on how to hold people accountable, hold politicians accountable sa confidential funds, I think kailangan na talaga natin yan. Precisely because, sabi ng ating Supreme Court doon, because this is to afford yung ating agencies the opportunity to appeal. So, yun lang po ang ating pananaw, Sir Opo, Ted. sige po. So, Attorney, sorry po, ito na lang po. Okay Kasi na po, okay. ang lagi pong sinasagot kahapon ni Vice Presidente is, and I quote, I will forgo the opportunity to defend the office of the VP 2025 budget proposal by itong Q&A, no? I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Ito, nangangahulugan ba dito, sir, na bahala na ang Kongreso kung aprobahan nyo o hindi, kahit hindi na siya sumipot sa hearing? Well, ang sa Tanong, kanya naman sisipot po, pa ba? yung sa hindi pagsipot sa hearing, hindi naman namin po napag-usapan yung ganyang bagay at all. Yung hindi pagsipot. So, yung pagsabi po niya nun, no, it's really because number one, no, yung Kongreso naman po talagang nag-approve at nag-disapprove. So she is leaving it up to them. But yung mismong rason po niya, Sir Ted, kung bakit niya nasabi yon, I think ayoko siyang pangunahan kasi dapat po talaga manggaling mismo sa ating Vice Presidente. So abangan na lang po siguro natin if not sa September 10, maybe in the coming days. Sakit sa ears. Sheminet. Sheminet, Mr. Disco. Mr. Disco Man. Sheminet. Abangan na lang daw ang susunod na kabanata sa amin ni Attorney Michael Poa ng Office of the Vice President. Ay, Sarah. From isang kaibigan to Sheminet. Mr. Disco. Mr. Disco Man. What is Sheminet? Sheminet? Sheminet like? Sheminet like? Oh, she may not like. Oh, kasi di ba nung binabash na yung Congress, nakakala niya nakakadagdag ng ganda. Hindi naman. Nung binabash na yung Congress, ang lagi niya sinasabi, meron siya sinabi na she may not. Yun dapat yun eh. She may not like how I answer. She may not like my answer. She may not like blah, blah, blah. Pero siguro, di ko lang kung ba't ang ending, she minute. She minute like my answer. She minute like my blah, blah, blah. Di nauso. She minute. Mr. Disco. You know, VB Sara, she minute like our vlog today. She minute like our vlog today, guys. So, eto si VB Sara. But again, mga kakotsero, on a serious note, mukhang mahihirapan na silang ipanalo ang 2028. Seriously. Mahihirapan na sila ipanalo ang 2028, guys. Pabagsak na siya sa survey. Naungusan na siya ni PBBM sa survey. After 2 years. After 2 years, naungusan na siya sa survey. And spaghetting pababa siya dyan. She may not like it. She may not like it, you know, the drop in the surveys, but it is true. It's happening. She may not like it, but it's happening. So, mahihirapan na sila ipanalo ng 2028. Ituloy lang niya. Alam niyo ako mga kotsero, akin tuloy lang niya yan para tuloy-tuloy din ang kanilang pagpapahiya sa kanilang mga sarili. Yung unity was a sheath. Alam niyo yung sheath? Yung pinaglalagyan ng espada, yung 'di ba pag samurai, yung pinaglalagyan ng espadang ganun. Pinagtataguan para hindi ka ng iba, makasakit ng iba. The unity was her sheath. Oo. Parang
nakokontrol yung kanyang pagiging ganito eh. Nung nasa Uniteam siya. Now na tinanggal niya yung yung Uniteam, wala na. Wala na siya nun. So mga kotsero, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Facebook? Para lagi po kayo updated sa mga ganap sa aking page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?